Yan. Ayan, okay na. So again, we are going to use augmented matrix form for Gauss elimination and Gauss-Jordan method. Ano? So first, Gauss elimination muna tayo. So for our row 1, we are going put the numerical coefficients ng equation 1. Ano? So dito yung x for column 1, we are going to put yung mga x. Yung mga x natin. Then for column 2, yung mga y. For column 3, yung z. And for our last column, we have yung mga answers nila. Ano yung nasa labas. So, ganyan ang augmented matrix form. Ano, may hati lang dito. Which is parang equals na siya. So, again, row 1, anong x natin? 1. Sa column 2, anong y natin? Negative 1. For z, anong numerical coefficient? 1. And the answer is 8. Ano? So, for row 2, 2. Then, we have 3. Negative 1, negative 2. For row 3, we have 3, negative 2, negative 9, and 9. So, gets ba kung paano nakuha tong augmented matrix form? Gets? Yes po. Gets po, sir. Okay, so wala namang questions, ano? So, yan ang ating augmented matrix form for this example. So, when we say Gauss elimination, we are going first, anong mga kailangan gawin kapag Gauss elimination? Kailangan natin itong gawing 0. Ano? Tapos, itong diagonal na to, gagawin lang nating 1. Okay? So, paano natin gagawin tong 0 at paano natin gagawin 1? By using an elimination phase, then also for solving XYZ, we are going to simply substitute yung mga nakuha. So, using row operations, pwede tayong mag-swap ng rows or multiply a row by a non-zero number and then adding a multiple of one row to another row. So, ano mga ibig sabihin nun? So, kunyari, step 1. Step 1. Gawin muna nating 0 to. Itong 2 na to. So, paano natin mazi-0 to? Ito. By simply multiplying row 1, ito, by negative 2. So, we can multiply negative 2 to row 1, then add row 2 para ma-eliminate to. Kung saan ang sagot nila ay ang ating panibagong row 2. So, we have, lagay natin, negative 2, multiply sa row 1. Ito, which is equation 1. We have x, wala to. We have x minus y plus z, which is equal to 8. And distribute, negative 2x plus 2y minus 2z, which is equal to negative 16. So okay na to. Ito naman, we are going to add row 2. So, add daw natin yung row 2. So, kopyahin lang natin. 2x plus 3y minus z is equal to negative 2. Kapag pinag-add itong dalawa, negative 2x plus 2x, we have 0x. Or simply 0. Then, 2y plus 3y, we have 5y. Negative 2z minus z, negative 3z, which is equal to negative 16 minus 2, we have negative 18.
So, ito na yung panibago nating row 2 or equation 4. So, ang gagawin natin dito, gagawa tayo ng panibagong augmented matrix form kung saan mapapalitan na ang row 2, which is ito na. So we have, copy lang ang row 1, negative 1, 1, then 8. So for second row, we have ito na, 0, 5, negative 3, and negative 18. Next is, kopyahin lang yung row 3, 3, negative 2, negative 9, then 9. So mayroon na tayong nagawang 0. Yun yung elimination phase na tinatawag. Okay? Ilalagay ko lang dito yung ating panibagong augmented matrix form. Yung, again, 1, negative 1, 1, then 8. Again, yung bago, 0, 5, negative 3, negative 18. Tapos dito is 3, negative 2, negative 9, and 9. So, gets ba kung paano to nakuha? Yung row 2 natin? Gets naman? Yes po, sir. Okay. So, step 2, hanap ulit tayo ng gagawing 0. O sabihin natin, itong 3 ang gagawin nating 0. So, paano natin siya gagawing 0? By simply multiplying negative 3 sa row 1. Then, i-add natin yung row 3 para ma-eliminate itong 3. Okay? So, again, looking at this matrix form, we can have the equation. Ito naman yung mga numeral equation X, Y, Z naman yan, di ka? So, for row 1, we have negative 3 times yung row 1, which is ito, X minus Y plus Z, which is equal to 8. Distribute, negative 3 plus 3Y minus 3Z, which is equal to negative 24. Then, sabi dito, okay na to. I-add lang natin yung row 3 para ma-eliminate itong 3 dito. So, we have 3x minus 2y ito ay negative 9z, which is equal to 9. Ito yan. Then, simplify. Negative 3x plus 3x. 0. 3y minus 2y. Y. Negative 3z minus 9z, we have negative 12z. Then, negative 24 plus 9, we have negative 15. So, ito na ang ating panibagong row 3. So, palitan lang natin yung row 3 dito. Lagay lang uli natin. Again, hindi magbabago yung row 1. Negative 1, 1, 8. Row 2, kopya ulit. 0, 5, negative 3, negative 18. For row 3, edi ito na. So, we have 0, negative 1, negative 12, and negative 15. So, di ba ang sabi ko, kailangan natin is dito maging 0. Then dito, itong diagonal na to, maging 1. Ay, bakit pala to negative? Plus pala to. Sorry about that. 3y minus 2y is equal to y. Yan. So, ang sabi ko, kailangan yung diagonal na ito is 1. Since meron ng 1 dito, pwede nating pagpalitin yung row 2 at row 3 para pagdating dito, 0, 1 na agad. Ka-align na. So, we can simply interchange row 2 and row 3. So, we have 1, negative 1, 1, then 8,
Interchange. 0, 1, negative 12, negative 15. So, ang row 3, edi yung row 2 kanina. 0, 5, negative 3, negative 18. O, di mas malapit na makuha yung diagonal is puro 1. Ano? So, ito na ang ating panibagong augmented matrix form. Okay, gets ba? Nakaka-follow ba lahat? Bago tayo mag-proceed? Or may questions? Wala questions? Wala So, naman po. proceed tayo, ano? So, again, kukopiyahin ko lang yung ating latest augmented matrix form, ano? We have 1, negative 1, 1, 8. So, for our second row, we have yung pinagpalit na 0, 1, negative 12, then negative 15. As for the third row, we have 0, 5, negative 3, and negative 18. So, ang sabi ko again, kailangan itong tatlo is 0. Ano? So, yung 5, i-eliminate natin. So, ano madaling equation para ma-eliminate itong 5? Sige, pwede naman natin itong dalawa. Ano? Yung row 2 at yung row 3. Kasi 0 na to parehas eh. So, sila ang pwede nating pag-addin. So, we can say row 2 plus row 3. Yun yung makukuha natin panibagong row 3. Kaso, again, para maalis itong 5, we can multiply negative 5 sa row 2. Ano? Para matanggal to. Substitute. Negative 5. Lagay natin yung equation ni row 2. We have 0 plus y minus 12z which is equal to negative 15. Then for row 3, simplify muna pala natin. We have 0 pa rin plus or negative na agad. Minus na lang. Minus 5y plus 60z which is equal to ano yan? Positive 75, no? Yan. 75. Then, after makuha, we are going to add the row 3, which is, ayun, 0 plus 5y minus 3z is equal to negative 18. So, yan. So, again, 0 plus 0, hindi 0. Oh, kitang-kita naman dito. Negative 5y plus 5y, hindi 0. Ano? So, dito, 60 minus 3, we have 57z. Ano? Is equal to 75 minus 18, also 57. Ano? So, ang ating panimagong augmented matrix form, ito na ang ating row 3. We have 1, negative 1, 1, 8. So, dito sa second row, we have 0, 1, negative 12, negative 15. Then, ito na yung row 3. 0, 0, 57, 57. Ano? So, actually dyan, pwede na tayong tumigil. Pero gawin pa na nating, yung diagonal is 1 lahat. Gawin muna natin gayon. So, sa row 3, para maging 1 to, we can simply divide row 3 by 57. Para maging 1 ito. So, paano yun? So, we have 0x plus 0y 0x plus 0y plus 57 o 57z is equal to 57. Divided by both sides by 57, we have z is equal to 1. Ano? So, yun na. Meron na tayong z. At kung ilalagay natin ito dito sa matrix, augmented matrix form, we have 1, negative 1, 1, 8, 0, 1, negative 12, negative 15. Dito, 0, 0, 1, 1. So, meron na tayong z.
So, to solve for x and y, we can simply substitute ito dito sa ating equation. Ano? So, z is equal to 1. Ano? Again, ang ating, sulat ko lang ulit yung augmented matrix form. We have 1, negative 1, 1, 8, 0, 0, 1, 1. Then, ang ating gitna is 0, negative 1, negative 12, negative 15. So, sa second row, ito ay z is equal to 1. Ito, y minus 12z is equal to negative 15. Then yung taas, we have x minus y plus z is equal to 8. Ano? Oh, simply, substitute lang dito. Oh, from our row 2, substituting z is equal to 1, we have y minus 12 times 1, which is equal to negative 15. Y is equal to negative 15 plus 12. We have y is equal to negative 3. Oh, meron na tayong y, meron na ring z. Pwede nating ilagay na lang agad dito. Ano? So we have row 3, row 1 pala, using z is equal to 1 and y is equal to negative 3. We have x minus anong y? Negative 3. Ang z natin, 1 is equal to 8. O, simplify. X plus 3 plus 1 equals 8. We have x plus 4 equals 8. We have x is equal to 8 minus 4. X is equal to 4. So we have x, y, z. So, ganun lang ang Gauss elimination method. Ano? So, gets mo ng lahat? Any questions before we proceed kay Gauss Jordan? Wala Any naman po, sir. questions? None so far po. Okay. Hindi kadali lang. At saka natakel nyo na din naman pala to sa, sa ADMAT. So, easy na. Review na lang, ano. So, next, when using Gauss Jordan naman, using pa din yung example na ito, ano, ito pa din yung ating equation. Yan, ito pa rin. Idudugtungan lang natin using Gauss Jordan. Ano, hindi ko na umpisan sa simula ha, kasi ito pa din naman ang gagawin natin eh. Uulitin lang natin yan, ito pa din yung mapapalabas. So dito na tayo magsimula, dito sa augmented matrix form na to. So using Gauss Jordan. So ang pagkakaiba nila, ang kay Gauss Jordan, more refinement ni Gauss elimination. Kumbaga parang pinahaba pa. Na pagdating sa augmented matrix form, ang mapapalabas dapat natin is 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Tapos yung value ng x, value ni y, and value ni z. Kasi dito, pagdating dito, z is equal to na agad. Then dito, kita agad sa matrix natin yung mga value ng x, y, z. Okay, so ganun si Gauss Jordan. Yung kita agad sa matrix yung value nila. Okay? So again, using Gauss Jordan. So using pa din yung ating problem na ito. Using this equation. Gets ba kung paano napapunta dito ito?
paano naging ganito augmented matrix form? Gets? Kasi itutuloy lang ito sa sa Gauss-Jordan. So bago ako mag-proceed, gets ba? Paano nakuha to? Yes po, sir. Gets po. Okay. So ito pa rin. Kumbaga parang tinuloy lang natin. So sa Gauss-Jordan, kopyahin lang natin. Ito. 1, negative 1, 1, then 8. Then I have 0, 1, negative 12, 0, 1, negative 12, negative 15. Then 0, 0, 1. Okay. 0, 0, 1, 1. So, kunyari, nagsimula tayo sa umpisa tapos napalabas na natin to. Ang goal natin sa Gauss-Jordan is palabas yung 0 dito, diagonal na 1, and 0 pa dito again sa taas. So, yun yung goal natin. So, how are we going to eliminate? Ito. Maalin naman ng umpisahin nyo dyan, kahit ano naman sa inyo kung anong gusto nyo alsin muna. Ay, doon na kayo sa madali. Where we can simply eliminate this by adding row 1 and row 2. Kasi pag inad natin si row 2 at si row 1, may eliminate na ito. Itong negative 1. So may panibago tayong row 1. Row 2. Again, 0 plus y minus 12z is equal to negative 15. Ito yung row 2 ha. Row 1 natin, we have y plus z, which is equal to 8. Simplify, we have x, y minus y, we have 0. Negative 12z plus z, 11z, which is equal to negative 15 plus 8, we have negative 7. So, ito na ang panabago nating row 1. Papatan lang natin. We have 1, 0, negative 11, then 7. Sa row 2 natin, we have 0, 1, negative 12, negative 15. Then, sa last row, kopya lang 0, 0, 1, 1. Meron pa tayong aalsin. Negative 11, tsaka negative 12. So, again, we can simply multiply 12 dito sa row 3 para ma-eliminate ito. So, 12 times row 3. Then, add lang natin si row 2 para ma-eliminate si negative 12 dito. Ayun ang ating panibagong row 2. So, we have 12 times 0 plus 0 plus z, which is equal to 1. Distribute. We have 0 pa rin plus 0 plus 12, which is equal to 12. Then, yung sagot natin dito, ang row 2 natin, i-add. Have 0 plus y minus 12z dito equals to negative 15. So, we have 0 plus y minus 0 or plus 0, which is equal to negative 3. So, again, ito na ang ating panibagong row 2. Papatan lang natin to. So, we have 0, 1. So, 0 na to. Then, negative 3 ito. Okay? Si negative 11. Paano natin natanggalin si negative 11? Can anyone answer kung paano natanggalin si negative 11? Anong pinakamadali? Sige. Yes, Miss Eliza. Multiply positive 11 po sa RT. Tapos Okay, tapos? Okay, so ganun lang madali lang. More on solution based ang ating direct methods. Si Gauss-Jordan, pinahabang Gauss elimination method lang.
ano? So we can multiply 11 to row 3. Then add row 1. Yun yung ating panibagong row 1. So we have 11 times, anong row 3 natin? 0. Yan, nawawala na naman. 0 plus 0 plus, nawawala ulit. Plus z, which is equal to 1. Distribute again, we have 0 plus 0 plus 11z equal to 11. Then, simply add row 1. Ang row 1 natin, we have x, 1x plus 0y minus 11z, which is equal to 7. Ay, sorry, negative pala to. Ayan. May tumaas ba ng kamay? Opo, sir. Sasabihin ko lang po na negative 7 po yung sum po ng Okay. Thank you dun. Sorry. Mga ka-attentive. So, next. Simplify. We have x plus 0. 11 minus 11. We have 0 z na. Which is equal to 11 minus 7. We have 4. Simply, palitan lang ulit yung nasa augmented matrix form. Gamit yung nakuha nating equation. We have, di ba, 1x plus 0 plus 0, which is equal to 4. So, dito pa lang sa ating augmented matrix form, makikita na natin yung values ni x, y, and z. So, ganun lang yung kaibahan ni Gauss, Jordan, and Gauss elimination. So, dito, we have x, y and z sa row 1 is 0. So, x is equal to 4. Dito sa row 2, x and z is 0. So, y is equal to negative 3. Dito naman sa third row, x and y is 0, where z is equal to 1. So, same answers lang ang nakuha. Parehas lang. Kumbaga, pinakomplikado lang ito. Pinahaba lang na Gauss elimination. So, yun lang yung ating topic for today. Yun na ang ating week 5. Diga, kadali lang. Saglit lang. So, before ending our discussion, are there any questions? Madali pa ito, diga? Any questions ba? Wala naman po. Sir po. Okay, so, katulad nung sabi ko last week, di ba sabi ko is magbibigay ako ng problem set. So, good news. Hindi ako nakapaggawa ng problem set. Di walang problem set. Yung pare-parehas kayo sa mga naunang section. Puro turotot. Sige na. So, wala tayong problem set. Walang isasubmit next week. Hindi ako nakapaggawa eh. So, again, if there are no more questions, edi pwede na kayong mag-leave. So, yun lang ang ating topic for week 5. So, next week na uli ang ating meeting. Wala na bukas. So, next meeting, edi indirect methods naman tayo. Okay? So, pag walang questions, you can leave na sa ating Google Meet.